Good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana'y okay lang tayo dyan, magandang ating gising at saka kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi ba itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-pray tayo sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Maganda na si makabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakabi dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho at kakawa pa lang po galing sa mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jelrabe TV kung saan makabayan, pag-uusapan ho natin yung mga karataben dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Okay mga kabayan, siya nga pala, kumusta ang lahat? How are you today? Pasensya po mga kabayan na wala tayo kahapon Sunday. Kasi kapag Sunday dito sa Saudi, para siyang Lunes dyan sa Pilipinas mga kabayan, very busy po. Kapag Sunday, busy ka talaga si Sir Ivan, marami itong ginagawa po ng mga reports at saka projects. Kaya nga nahirapan po ako sa oras mga kabayan, pero gumawa po ako ng isang short form video. Napansin nyo ba kahapon mga kabayan o nakita na ba ng lahat? Kasi doon po sa ginawa ko na video mga kabayan, ipinakita ko doon yung ebidensya tungkol dito sa sa pag-study po ng non-decorated classrooms versus doon sa decorated classrooms mga kabayan. Kasi nga nakikita po natin at ginamit ito po ng mga anti-Marcos at sa mga anti-Duterte kasi gusto doon nila yung mga decorated mga kabayan at hindi lang nagustuhan yung mandato na nilabas po ng ating Deputy Secretary na si BP Inday Sara. Doon po sa video kahapon, sana nakita nyo na po, finiture ko doon na isang doktor, si Carl Balita makabayan at klarong-klaro po ang kanyang explanation dito sa ginawa po na study ng ibang lugar at ng gobyerno natin makabayan. Mas epektibo po yung non-decorated classrooms kasi hindi po magiging madistract dito yung mga estudyante at focus sila sa kanilang study makabayan versus doon sa mga decorated classrooms. Sana panoorin ho natin. At saka maraming salamat nga pala sa mga naghanap sa atin, sa mga nag-message sa atin. Thank you so much. Pasensya po. But anyways, ngayong araw makabayan, painitin ko po ang inyong mga araw kasi nga, nabalitaan natin, meron pong isang retired colonel nag-iingay, naghihikayat siya ng people power makabayan. And I think and I'm very sure alam nyo na po at kilala nyo na kung sino yung gonggong na yon kasi nga meron siyang black propaganda na inilabas mga kabayan para pang hinikayat nila yung mga tao na kapag mag people power daw, sasama daw dito yung mga military men mga kabayan. Yun po ang kanyang ibig sabihin. Ba alam nyo, yung itong ginagawa dito na ni retired Colonel Ordonio, parang sure na kasi sila mga kabayan na meron daw nangyari na dayaan doon po sa panahon po na 2022 election dahil nga niniwala sa dito sa ginawa po ni General Ilirio na meron dang silang ebidensya na inilabas at sure na sila mga kabayan. Ngayon alam niyo ba, ma-insert natin dito si Maharlika. Bakit? Meron kasi nag-screenshot sa mga kabayan, i-forward sa atin na finiture pala, in-interview pala itong si retired Colonel Ordonio doon po sa vlog po ni Maharlika mga kabayan. And alam niyo ba, kasama rin po doon si Atty. Glenn Chong pero nagiging tanga sa mga kabayan. Pero I am very sure. May ipapakita kasi ako mamaya na isang dokumento mga kabayan na magpapatunay dito na magiging tanga itong si Colonel Ordonio mga kabayan. Pero I'm very sure also na alam ito ni Atty. Glenn Chong. Ang problema, hindi niya sinabi mga kabayan, hinayaan na lang po niya na itong si Colonel Ordonio na mag-protest daw kasama doon kay General Ilirio, mag-protest sila doon or electoral protest doon po sa COMELEC versus dito kay PBBM.
PBBM. Nainiwala pa rin sila na mayroong dayaan mga kabayan. Meron mang dayaan na landslide yung talunan mga kabayan. Well anyways, babalikan natin siya mamaya. Ay dahil nga nag-iingay itong si Colonel Odonio mga kabayan, pag-usapan rin po natin ito pong 1% na mga dilawan o mga tao na naniniwala na hero pa rin itong si Ninoy Aquino mga kabayan. Kasi nga kahapon that is August 21, nag-celebrate sila sa Ninoy Aquino Day. Alam niyo mga kabayan, talagang nauguluhan ako. Until now, hindi ko pa rin maisip hanggang ngayon kung paano nagiging hero itong si Ninoy Aquino mga kabayan. Please tell me, ipaintindi niyo po sa akin, mga dilawan, yung gunggong kayo, ipaintindi niyo po kay Sir Ivan kung bakit naging hero itong si Ninoy Aquino. Bakit Sir Ivan? Bakit mga kababayan? Kasi nga talagang nireview ko po yung mga old videos noon, mga ginawa po ng mga documentaries from other country, doon po ginawa po ng mga historian po, ng mga dilawan. Hindi ko talaga maintindihan kung paano ito nagiging hero si Ninoy Aquino mga kababayan. Well anyways, nag-umpisa naman kasi dito, ito mga pinklawan, sabi nila, hindi daw makamove on si Sir Ivan, tinitira pa rin itong si Lini Lutang at saka yung mga dilawan at saka itong mga pinklawan. Well, sino ba talaga dito ang hindi makamove on mga kabayan? Mamaya, pag-usapan natin yan at pag-usapan rin natin itong si Ninoy Aquino kasi naguluhan talaga si Sir Ivan kung bakit ito nagiging hero. Ngayon, pag-usapan din po natin tungkol din doon sa ginawang investigation, tungkol doon sa Cagayan mga kabayan, tungkol doon sa meron daw alleged na corruption doon sa Cagayan dito kay Governor Mamba, at saka alam niyo ba, ang mismo pala kanyang empleyado ang nag-cash advance dito at mag-withdraw po ng mga pera mga kabayan. Siguro pag-akala nila na hindi po to matitrace. Pero alam niyo ba, dito ay parang kakausapin na rin nila yung land bank at saka dito papangalanan na po kung sino po yung empleyado na lagi po nagkakas advance at saka nagwi-withdraw po ng pera na yon. Alam niyo, parang totoo talaga dito na merong korupsyon nangyari sa 26 million doon po sa Cagayan mga kabayan. Pag-usapan natin yan. Ayun, pag-usapan rin po natin ito rin si Katapang kasi nga may palusot na naman mga kabayan. Alam nyo, kung ako lang talaga ang masusunod dito, gusto ko talaga na palitan na itong si Katapang mga kabayan. Bakit? Kanina, nakita ko po sa balita, pinaggigiba na po nila yung mga kubol mga kabayan. Meron pa palang kubol, di ba sa panahon po ni Bantag, ipinatanggal na po dito ni Bantag yung mga kubol mga kabayan. Ngunit nakita ko po sa balita kanina na meron pa pala. Bakit, di ba? Bakit hindi po? Ako nagtatanong lang ako, hindi naman talaga ako pure makabantag, pero parang may point naman kasi, di ba, pinatanggal po ni Bantag yung mga kubol. Bakit pagdating po dito kay Katapang, meron pa rin kubol mga kabayan? Nagtatanong na po si Sir Ivan. At saka meron po sila dito isa namang mga reklamo mga kabayan, issue pa rin dyan sa Bucor kasi ito daw mga pagkain daw, itong budget para sa mga PDLs abay maliit lang ng mga kabayan. Pero nakita ko kanina na yung mga pagkain po ng mga PDLs abay ang sasarap naman. Baka siguro gusto nila ng lechon mga kabayan, baka gusto siguro nila ng fried chicken. Nagrereklamo sila dito na maliit lang daw yung budget ng mga PDLs. Ipapakita natin yan mamaya. And of course, marami pang iba. Alam niyo na po si Sir Ivan, palagi itong miranda ng babo ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. But before tayo mag-start po natin talakayan ngayong araw mga kabayan, well, siyempre, as usual, i-welcome muna natin po ang ating mga grupo na mga religious groups na lagi pong nakaantabay sa ating mga ibinabalita dito sa ating channel. Nandyan po, naghihintay kasama natin ang mga membro ng Mormons, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Nandiyan rin po ang Singapore Christian Family or SGCF na pinangunahan ni Pastor Ralph San Pedro. At siyempre kasama rin po natin ang mga membro ng Blessed in Christ by Grace Church, United Church of Christ in Philippines or UCCP in Cabala Union. Nandiyan rin po kasama natin ang Gospel Church of Jesus Christ Ministry of Milan, Italy. Siyempre nandiyan rin po kasama natin ang mga membro ni Brad Ellie or members of the Church of God International. At siyempre nandiyan rin po ang mga membro, mga kababayan natin na mga Iglesia ni Cristo or INC. Nandiyan rin po kasama natin ang mga El Shaddai. At siyempre mga brothers and sisters natin na mga Muslim, Assalamualaikum mga kabayan, kumusta ang lahat?
So before tayo magsama kabayan, siyempre i-greet muna natin po ng happy birthday or belated happy birthday kay Efelisa Arenita Marcos. Kasi nag-celebrate siya ng birthday kahapon mga kabayan. And of course, in behalf po sa Jelry BTV, we wish you a good health and happiness in life, Efelisa Arenita Marcos. Okay? So again, happy birthday po, Efelisa. And of course, siyempre, huwag rin kakalimutan mga kabayan. Kumustahin rin po natin at saka isyatat natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo ng kalagayan. Kukumusta rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At siyempre, nandyan din po ang mga kabayan natin na mga DDS all over the world. How are you mga kabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat po sa Uniteam supporters! And of course, nandiyan rin po kasama natin ang mga returning viewers, mga solid supporters dito ni Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ang mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel, ang ating mga new subscribers mga kabayan. So, okay? So, umpisa na ho tayo. Kasi nung intro mga kabayan, medyo uminit kagad si Sir Ivan eh. Kasi nakakainis naman talaga itong mga dilawan. Kasi sabi nila, lagi lang iginiit at lagi sila nag-comment dyan sa comment section natin mga kabayan, hindi daw ako makamove on. Ipapakita natin dito kung sino ba sa amin mga dilawan, mga pinklawan at saka kay Sir Ivan ang hindi po nakakamove on mga kabayan. Alam nyo, umaatake lang po si Sir Ivan kapag sila po yung una dito na nira po dito sa mga Marcos at lalong-lalo na doon po sa mga vlogger na mahilig po magpalabas ng mga fake news. Doon na po pumapasok si Sir Ivan. Pero siyempre karamihan po sa ating mga tinatopic natin dito, binablog natin dito, yung nangyayari talaga sa lipunan at saka dyan po sa gobyerno natin. Kasi alam nyo ho, sa totoo lang, ayaw ko rin po talaga na itolerate yung gobyerno natin kapag meron akong nakikita na hindi maganda, hindi kaya-aya at meron itong corruption mga kababayan, hindi po yan tinotolerate na Sir Ivan. Hindi naman po bulag tayo. Kasi alam po yan ni Sir Ivan na walang perpekto po na gobyerno. Meron tayo. Hindi po perpekto yan. Meron talagang corrupt mga kabayan. But anyways, bago tayo pumunta doon, dito muna tayo po sa mga good news. So, for more details, let's watch this. Nakikiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng bansa sa Ninoy Aquino Day ngayong araw. Kasabay nito ang paghikayat niya sa publiko na isantabi ang pagkakaiba sa paniniwalang politikal para sa kapakanan at pag-unlad ng bansa. Hinimok din ng Pangulo ang mga Pilipino na kumuha ng inspirasyon sa indomitable spirit o hindi natitinag na ugali ni dating Senador Ninoy Aquino. Alinsunod sa Republic Act No. 9256, ang 21st day ng Agosto ay idiniklara bilang special non-working holiday dahil sa Ninoy Aquino Day o 40th death anniversary ng dating senador. Positibo ang Private Sector Advisory Council na lalo pang lalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Go Negosyo founder at PSAC lead for jobs, Joey Concepcion, dahil ito sa pagpasok ng investment mula sa mga state visits ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok din ngayon ang pamahalaan, katuwang ang pribadong sektor sa pagpapalakas ng agrikultura gaya ng pagsulong sa contract growing. Malaki din ang ambag sa pagyabong ng ekonomiya ng ease of doing business sa Pilipinas. Katumbas yan ang maraming trabaho at oportunidad para sa mga micro, small, medium enterprise. Job generation will be generated to our MSMEs. If we do well in the agri-sector, our farmers, if they are able to grow, alaking bagay ng sektor ng agrikultura dito sa Pilipinas. That's a huge job generating sector, no? And of course, the new areas like electric vehicles and all of that are also the future, not only for the Philippines but for the world. Okay mga kabayan, so siya nga pala dito po sa mga pinklawan na lagi po nag-ingay at naghahanap na saan na daw yung investment po sa mga state visit ni PBBM. Nagmamadali sa mga kabayan. Pero alam niyo ba, unti-unti na ho natin naramdaman ho yan. Unti-unti na po naramdaman na maunlad po yung ekonomiya natin dyan sa Pilipinas dahil po yan sa mga pagpasok po ng mga investment galing po doon sa mga state visit ni PBBM sa ibang lugar mga kabayan. Masyado kasi nagmamadali ito mga anti-Marcos ito, mga pinklawan. Pero
honestly, yung mga Marcos supporter, yung mga loyalista, hindi naman kasi nagmamadali mga kaabayan kasi alam na alam ho nila yung sitwasyon. Pero ito kasi mga pinklawan, hindi nila tinitingnan yung mga kaabayan. Ang gusto nila, on the spot kagad. Gusto nila, on that kagad yung Pilipinas. Inalugmok nga tayo sa panahon po ni Coricong na at least nakarecover tayo ng unti-unti mga kaabayan. Ngayon, babalikan ho natin. Ito pong tungkol po kay retired Colonel Leonardo Ordonio mga kaabayan. Dahil nga nagpapansin, well, papansinin natin. Butin lang po, meron pong nag-forward sa atin ng screenshots. Kasi nga doon mga kaabayan, sa vlog niya kay Maharlika, alam naman natin, hindi na natin masyadong i-detalye kasi nga wala naman tayong makukuhang maganda doon mga kaabayan. Puro lang paninira. Sila kasi naniniwala dito kay General Ilirio na meron daw talagang nangyaring dayaan sa panahon po ng 2022 election mga kaabayan dahil lang po sa isang IP address. And I think alam na natin yon kung bakit nagkakaroon dito ng isang IP address na iba mga kaabayan dahil po ang explanation ho dito ng ng taga-COMELEC sa hindi po nakakalam pati po dito sa mga IT experts. Alam ho ng mga IT experts ito kasi dumaan po yung IP address mga kaabayan kasi yung pag transmit po ng data from the present sa iba't ibang mga lugar, dumaan kasi sa modem. So yung modem mga kaabayan, lahat po ng modem sa mga kaabayan ko dito, may kanya-kanya ho yung mga IP address. Kaya may nakita tayo doon po sa eleksyon, sa in-explain po ni Commissioner Garcia na merong ibang IP address. Normal ho yun kasi dumaan po ng modem. Yun po ang explanation mga kaabayan. Pero alam niyo ba, ayaw kasi pa rin na maniniwala itong mga gonggong na to kasi nga alam nyo ang ginagawa dito ng grupo ni Genrio. I think Genrio tawag lang makabayan kasi nga parang naging nuisance lang dito or ang plano talaga nila, ang kanilang goal makabayan, gusto nilang guguluhin po dito ang pag-isip po ng mga Pilipino. Pero hindi naman po lahat ang talagang maugulong dito or ma-auto lang nila. Yun po mga medyo hindi mga well-informed makabayan at yung madali lang po nilang madala. Ilan lang sila? 1% lang makabayan. Totoo, hindi naman lahat kasi alam nyo yung mga totoo mga Marcos supporter, yung mga totoo po ng mga loyalista, hindi po mga tangayan. Totoo lang. Kasi alam ho nila itong mga black propaganda na ginagawa po dito ng grupo ni General Rio na ito po isang parang panggulo ng mga kabayan. Sakto ba na term? Parang ginugulo lang ho nila yung kaisipan po ng mga tao. Pero at least hindi naman sila mag-prosper to mga kabayan. Bakit? At hindi yata alam dito ni Colonel Ordonio na meron pong rules itong COMELEC mga kabayan kung ano ba ang susundin nila, kung paano ba ito mag-electoral protest. Bakit hindi kumuibo dito yung mga oposisyon? Na mismo sila si Lini Robredo, sila si Trillanes, si Drilon, si Risa Hontiveros, at saka si Kiko Pangilinan mga kabayan. Bakit nga pala hindi sinuportahan itong si Ordonio na nagsigaw sa dito ng people power at saka dito kay General Rio? Bakit hindi sinuportahan? Kasi niniwala po dito yung mga oposisyon na wala pong nangyayari na dayaan sa panahon po ng eleksyon mga kabayan. Di ba in-explain na ho yan ni Trillanes at saka pati rin dito ni Lutang mga kabayan na mismo ang sinabi po ni Lutang na nag-hire ho sila ng mga political analyst at saka yung mga galing po ng mga IT experts mga kabayan. Sabi niya, hindi ibig sabihin, hindi niya sinabi na walang nangyaring dayaan pero wala daw sila nakitang ebidensya makabayan. Mismo na po sa baba lumabas yan ni Lini Lutang. Kaya nga ito'y nagiging conclusion na ho nila na wala pong nangyaring dayaan. Pero bakit nga pala nag-iingay hanggang ngayon itong si General at saka itong si retired Colonel mga kabayan? Kasi alam nyo, nagbabakasakali kasi sila na susuportahan dito ni Lini Lutang mga kabayan. Once kasi na mag-file dito ng protest itong si Lini Lutang, nandyan kasi yung bayaran mga kabayan. Kasi nga, sino ba itong i-hire dito ni Lini Lutang? Siyempre sila po si General Rio, so magkaraon kasi dito ng suporta at malaki po ang budget na kailangan dito mga kabayan. Alam ho natin yan. Ngayon, may ipapakita ho ako sa inyo kung bakit nagiging tanga itong si General Rio at saka itong si retired Colonel Ordonio. Alam niyo mga kabayan, pinuntahan ko po doon po sa ma-search naman po sa Google dito po sa COMELEC Rules of Procedure. Ang COMELEC Rules of Procedure hanggang ngayon hindi po yan ginalaw. That is February 15, 1993 ang last update ni mga kabayan. So ang rules na ito, that is since 1993 pa until now. So ano bang rules ng mga kabayan? May babasahin lang po ako dito na sabi dito sa Rule 20, election protest, filing of election protest
a verified petition contesting the election of any regional, provincial, or city official shall be filed by any candidate who duly filed a certificate of candidacy, has been voted for the same office. So ang pwede lang po na mag-file po na election protest mga kabayan, yun pong tumakbo po like President si Lini Lutang, sila si Isko at saka yung kasama man nila, sila lang po dito ang pwede po na mag-file po ng protest mga kabayan. Pero bakit nga pala dito si General Rio ay naunguna po na mag-file ng protest mga kabayan? Di ba? Nagiging tanga. Nagiging tanga talaga. Bakit hindi po ito sinabihan ni Atty. Glenchong? Alam na alam naman ho yan ni Atty. Glenchong mga kabayan. Alam na alam ho niya yung procedure. Bakit sige-sige pa rin itong sila si General Rio at saka itong si retired Colonel Ordonio. Even though si Ordonio mga kabayan, wala naman, hindi pa naman sila nag-file po ng protest kasi siguro meron nakapagsabi sa kanya. Ang ginagawa lang po dito ni Ordonio para lang po mag-ingay mga kabayan at para bumango ang kanyang pangalan doon po sa mga Pinklawan at saka sa mga anti-Marcos. Gusto niyang makilala mga kabayan. Nang hikayat siya ng people power, meron pa ba nun? Epektibo pa ba yung kanilang people power mga kabayan? Di ba? Nakita ho natin, ilan tao na lang po doon po sa example itong video na to. That is kuha po ito the other day mga kabayan, August 20, kung saan nag-celebrate sila doon, nag-advance doon po sa Makati statue, statue nga pala ni Aquino doon sa Makati mga kabayan, kung saan iilan lang ho sila doon, talagang ang kukunti na mga kabayan. Ngayon manghihikayat sila ng people power, iilan na lang ho ngayon yung naniniwala po, only 1%, ang iba na mahinga na mga kabayan. Ilan na ho silang naniwala dito na hero itong si Ninoy Aquino at ilan lang po ang naniwala dito na merong dayaang nangyayari sa panahon po ng 2022 election nung nanalo po si PBBM. Ngayon itong si retired Colonel Ordonio mahikayat ng people power, ang tatanga naman ito. Ilan na po dito ang siguro ang sasama makabayan yung kanilang mga nauto. Well, hayaan natin sila. Mag people power sila, baka dumugin sila doon ng mga Marcos loyalist. Ang dami kaya ng mga Marcos loyalist makabayan at saka yung mga Marcos supporter. Di ba? 1% versus 99%. Ilan kaya lahat yun? Like for example, kasi yung iba, marami daw mga bumaliktad makabayan. Ang sabihan nila, let's say sa 31 million po na bumoto ni BBM, ilan naman dun ang bumaliktad dun? Siguro nasa mga 50,000. Siguro nasa mga 60,000. Pero how about the other millions makabayan? Ang dami pa po. Kasi kilalang kilala ho na ng mga Marcos. Di ba? Pero alam nyo kabayan, believe na believe po ako dito kay PBM. Bakit Sir Ivan? Kasi inspired po sa ginawa dito ng mga Aquino, dito sa mga Marcos, 'di ba? At least po dito meron siyang magandang sinabi dito sa mga Aquino or sa Ninoy Aquino Day mga kabayan, 'di ba? Hinikayat niya na magka-unite pa rin lahat. Kasi nga itong napaganda talaga mga Marcos, hindi sila nagtatanim po ng galit mga kabayan. Inspired po sa ginawa doon, na ginawa silang talagang grabe yung ginawa po ng mga Aquino doon sa mga Marcos mga kabayan sa panahon po ni Apo Lakay. Pinalaya sila doon sa Malacanang kasi nga doon po sa people power na sabi nila. At saka alam nyo, doon po sa pagkamatay po ni Ninoy Aquino, kahit hindi na directly na sinasabi po na ang Marcos po dito ang may kagagawa na pumatay po kay Ninoy Aquino, kahit hindi po directly na sinasabi nila, pero sa mga supporters mga kabayan ng mga Pinklawan at saka ng mga Dilawan, parang gusto lang palalabasin na may kinalaman po yung mga Marcos. 'Di ba? Napansin ba natin 'yan? Bakit ayaw nilang tanungin po yung mismong mga Aquino? Baka alam nila. O siguradong alam nila. Di ba mga kabayan? So anyways, dito po sa ginagawa ngayon ng mga Dilawan ay hindi na sila epektibo mga kabayan. Well, ipapakita ko sa inyo kung like for example po, dito sa sinasabi nila na hindi daw makamove on si Sir Ivan, lagi daw tinitira itong si Lini Lutang mga kabayan. Tulad dito sa post po ni Datom X11. Si Datom X11 mga kabayan or yours truly, napakarabid ho yan ng mga Pinklawan. Ang sabi niya dito, sa pagiging popular ni ex-BP Lini kumpara kay Junior, bistado mo na kaagad kung sino ang tunay na nanalo. Kasi meron pong video mga kabayan, ipapakita ko lang dito, kung saan dinumog daw itong si Lini Robredo mga kabayan nung pumunta po sa ilang lugar at marami daw nagpa-picture sa kanya. Well, of course,
course, normal lang ho na maraming picture kasi nga si Leni Robredo, kilala naman ho yan, naging Vice President naman ho yan, itanga lang talaga. Normal lang po na mayroong picture. But it doesn't mean sa kanyang ginagawa dyan, sa kanyang sinasabi nila na dinudumog daw ito si Leni Lutang, sinasabi niya kaagad na bestado mo na kaagad kung sino ang tunay na nanalo. So tingnan nyo dito kung sino ba talaga ang hindi makamove on. Si Sir Ivan o sila? Kasi gusto nilang palabasin makaabayan sa mga tao na talagang nandaya daw itong si PBB makaabayan during sa election. Kaya nga, lagi lang sinasabi dito na the real president, si Leni Robredo daw. Ang tatanga talaga. Ilan lang ho sila. Tingnan nyo po yung nag-celebrate doon sa mismo pa sa airport. Sa airport makaabayan, ilan lang sila doon. Siguro hindi yung lumampas ng 11. Andyan naman po sa dyan lang po sa Makati Station ni Ninoy Aquino. Ilan lang po talaga sila doon ng mga supporters ng Dilawan na nagpunta doon. Nagsayawan pa sila makaabayan ng Tie a Yellow Ribbon ba yun? Nakalimutan ko lang. Anyways, bago tayo mag-jump po sa tingin sa topic, i-shoutout muna natin po ating mga silent viewers, at yung mga viewers po na hindi po nag-skip ng ating advertisements. Nandyan po kasama natin at saka maraming salamat nga pala kay Ma'am Olivia Lupiga Lake. Nagbigay sa atin ng 5 pounds na super thanks. Thank you so much Ma'am Olivia Lupiga Lake. Nandyan po kasama natin si Ma'am Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Maiti Baisa, Maria Milaciplon, Milagros Derilo, Estrella Centino. Hi to Maria Cristina Manimbao, Marian Syoko, Willie Vic, Free Brunula. Nandyan din po si Ma'am Jeline Quezon, Army Lagaso, Manolito Ventura, Rose Guevara, Barkadahan Forever FM. Hi to Teresita Tumaliwan, Elena Camara Lopez. Hi to Edgardo Canonigo. Shoutout po kay Josephine Martinez, Julian, Jasmine, and Dayday. Hi to Ma'am Gina Guevara, Nori Tabio, Sonia Darnaila, Nonay Floren Hills, Ilma Banyaga, Timoteo Arellano, and hi to Arceli Guevero. Okay mga kaabayan, dito po tayo sa issue kung saan ito pong si Katapang may palusot na naman po kasi mga kaabayan. Dahil po doon sa, di ba, merong nakatakas po na isang inmate ng Bilibid at doon po nung bumalik sa mga kaabayan, ni-reenactment niya kung paano siya kumabit doon sa isang basurahan po na truck mga kaabayan, doon po sa ilalim. Doon pala siya sumuksok. Sakto ba sa Tagalog sumuksok? Doon siya nagtago mga kaabayan sa ilalim po ng basurahan. Ngayon, ang plano po ni Katapang, ipinagbabawalan niya na papasok po yung basurahan na truck doon po sa loob ng Bilibid mga kaabayan. Bakit nga pala ngayon pala ito naisip? At ito rin po, yung tungkol sa kubol, sinisira lang ang mga kaabayan dahil nga naging issue na naman na may kubol pa rin pala dyan po sa loob po ng Bucor. At nagrereklamo sila dito po sa budget na pagkain ng mga PDL. So, for more details, let's watch this. Heads must roll. Iginit ni dating Bucor Chief Senator Bato de la Rosa na may opisyal na dapat managot sa pagtakas ni Michael Angelo Cataroha sa Bilibid. Malaking kahihiyan at tinawag pang mortal sin ng opisyal na may nakatakas daw sa maximum security compound. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pinaggigiba ng mga gwardiya ng Bureau of Corrections ang mga dingding at pinto ng mga kubol sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. Nagigpit si Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. kasabay ng pagbabalik ng nakatakas na inmate na si Michael Angelo Cataroha. 24/7 na raw ang surveillance sa bawat galaw ng mga inmate. Maglalagay na ako ng CCTV para 24 hours, alam ko kung anong ginagawa nila. Nagsusugal ba sila, natutulog, nag-aaral, nanonood ng TV, di ba? Para sa ganun na maiwasan na natin yung takas, sugal, gulo, no? And then nagtatago ng mga baril. Sabi ko nga, ngayon, pag may nakuhang illegal paraphernalias, kakasuhan yung PDL o imbestigahan yung PDL, and then pati yung gwardya. Idinitalya naman ni Cataroha kung paano siya nakapuslit palabas ng maximum security compound ng Bilibid. Kwento niya, sumiksik siya sa ilalim ng truck sa basura noong July 7. Alas 9 ng umaga nang gawin daw niya ang pagtakas habang abala sa pagkuha ng basura ang mga tainante ng truck. Pero ang kwento niyan, hindi bumenta sa Bucor. Wow, mali na naman tayo. Baka niloloko niya tayo. So yung credibility niya, malaki ang questions.
Tinitingnan ngayong mabuti ang anggulo ng sabwatan dahil higit 1 linggo nang nakatakas si Kataroha bago maalerto ang Bucor. Malalaman din natin yan sa investigasyon kung talaga baka naman parati na lang siya pinapatakas nun. Hindi na lang natin alam, no? Ngayon na lang natin nalaman. So, lahat yan na pag-iimbestigahan natin. Ayon sa Bucor, umabot sa 439 na nakatakas na inmate sa lahat ng penal colony sa bansa mula 2019. Sa termino ni dating Bucor Chief Gerald Bantag, 2 PDL ang nakatakas. Sa panahon ngayon ni Director General Katapang, si Kataroha ang naitalang pugante. Giit ni dating PNP at Bucor Chief Senator Bato de la Rosa, dapat may managot sa pagtakas ni Kataroha. Sobra na that's unacceptable. Maximum security compound, malayasan ng isang preso. That's a mortal sin. Mortal sin yan. So dapat heads must roll para hindi mangyari ito, nakakaya. Di rin isinasantabi ni De La Rosa na posibleng umakyat hanggang kay Katapang ang pananagutan. In charge yan sa maximum security compound. Then after that, aakyat sa level yan ng superintendent ng NBP, ng New Bilibid Prison. Then after that, kay Bucor Chief na yan. Next na command responsibility. So titingnan natin kung hanggang saan yung abot yung command responsibility. Wala pang sagot si Katapang sa pahayag ng senador, pero nag-iimbestiga naman na raw sila sa Bucor. Sa ngayon, inilipat na sa Sablayan Penal Farm ang mga commander ng Sputnik at Batang City Jail na maaaring may kinalaman sa pagtakas ni Kataroha. Ipinagbawal na rin ang pagpasok ng truck ng basura sa maximum security compound. Dumepensa ang pinunang caterer sa Bucor na muna'y kulang ang serving ng pagkain sa mga preso. Mas mahal pang araw ang inihahain nila kumpara sa kapos na budget na ahensya. Nagbabalik si Gary De Leon. Champurado at pritong tuyo sa umaga. Chicken sotanghon at kanin sa tanghalian. Paksiw na isda at kanin sa hapunan. Ilan lang ito sa mga pagkaing inihahain sa mga preso ng Mangkiko Catering. Kung susumahin, papalo sa 135 pesos ang halaga ng mga ito. Mas malaki pa kumpara sa 70 pesos na budget na nakalaan sa bawat preso. Kaya giit ng Mangkiko Catering, kulang talaga ang budget sa pagkain pero sinisikap nilang abutin ang requirements. 2,000 kcal naman po ang per day po nila. So lahat naman po ng breakfast, lunch, dinner, pag pinagsama-sama mo naman po, 2,000 kilocalories po ang lumalabas. Pinuna kasi ng Commission on Audit ang Bureau of Corrections na hindi raw naibibigay ng caterer mula June hanggang December ang food requirement ng mga preso. Hindi raw kasi nasusunod ng mga pagkaing nakasaad sa Food Subsistence Agreement. Sagot pa ng Mangkiko Catering, kapos na kapos ang budget. Sa inilaang 70 pesos, kinukuha ang pambili ng rekados na nagmahal na ang presyuhan. Gayun din ang mga gastos sa gasolina at panlutong LPG. Pampasweldo sa higit 100 PDL na nagtatrabaho sa kantin, pati sa maintenance at repair ng kainan. Sa taas ng raw mats po talaga ngayon, lalo na sa rice po talaga. So usually kasi ang raw mats po, tumataas siya, nag-iiba. Pero yung budget po talaga as is siya. Kaya talaga minsan mahirap po talaga mag-budget. Pero kahit may tinatawag ng rancho o yung rasyon sa Bilibid, may ambagan pa rin sa pagkain. Karamihan sa mga PDL dito sa Maximum Security Compound dumidiskarte ng sarili nilang pagkain para mapagkasya ang 70 pesos na allotment para sa kanila. Tulad nito, nagluluto na lamang sila ng kanilang pagkain para mairaos ang isang araw nila dito sa loob ng piitan. Sabi naman ng Bucor, naiintindihan nila ang mga puna ng COA. Ginagawan daw nila ito ng paraan pero sadyang kapos ang budget sa dami ng mga preso. Ilan sa mga nakikitang solusyon rito. Ilipat sila sa ibang kolonya, magpapagawa tayo ng kulungan o tataas natin yung pagkain nila na sa 30 pesos. Siguro kung tatanungin ako, mas maganda, malipat na sila. Kasi nga, pag nailipat ko sila, yung worth na 30 pesos na madadagdag sa pagkain nila, sobra-sobra pa. Gusto rin sana ni Katapang na ibalik ang 2,000 pesos daily budget mula sa mga kaanak ng mga PDL para pandagdag sa food allowance ng mga preso. Inalis kasi ito matapos sitayin ng mga senador dahil sa issue ng pagpasok ng pera sa Bilibid. Pero para hindi ma-question, cashless na ang padalang pera mula sa mga kaanak. Pupunta ka doon sa Pan-Custodian Office. I-re-register mo yung PDL, na ito kamag-anak ko,
ibibigay nyo sa kanya. Hindi siya mag-aabot kami. Tapos magbibigyan lang namin siya ng resibo, 2,000 worth of coupon. Bibigyan namin sila ng booklet. Receive the amount of ganito from ganito. Tapos nakadeposit yan sa bank book nila. Papayagan na rin ang mga padalang pagkain ng mga kaanak ng PDL, pero bawal na itong ipadaan sa mga delivery rider. Alam niyo mga kabayan, may nangyayari na pala na tumakas na inmate sa panahon pa ni Bantag. Ngayon ko lang alam yan. Pero di ba, dalawang beses na may nakatakas po na inmate sa panahon ni Bantag. Pero bakit hindi ito naging lesson learned sa mga kabayan sa panahon po ni Katapang? Dapat dapat isipin nila na bakit nakatakas yung tao na yon, saan ba siya dumaan? Kasi alam niyo kabayan, honestly, nasanay na kasi yung ibang mga ahensya sa gobyerno natin or even lahat po ng mga establishmento kapag meron kasi mga nangyari na hindi maganda makabayan, dyan na po kasi mag-action itong mga tao na to. Nasanay na kasi sila. Di ba? Dapat noon pa ginawa nila yan. For example, ngayon, plano nila na palalagyan pa ng karagdagan po na CCTV. Plano po yan ni Katapang. Bakit hindi niya ginawa pa noon makabayan? Yung cashless, bakit ngayon pa lang ho yan nila ginawa na kung saan meron ng pumutok dito dahil nga dito sa mga food delivery online makabayan na hindi po talaga maganda. Sana noon pa na ginawa makabayan. Itong si Katapang, dapat alam nyo, sa totoo lang, kung sino ba itong nagtrabaho po ng mga kampanya, di ba yung mga head dyan sa kumpanya makabayan, yung mga, for example, mga presidente or vice president, directors o itong mga supervisors, araw-araw ho yan na mag-meeting makabayan. Kung paano nila ma-improve po ang kumpanya na yan. Dapat ganyan rin po sa gobyerno natin. Araw-araw lang po mag-meeting para i-improve nila. For example, sa Bucor, dapat araw-araw mag-meeting itong si Katapang para kung paano nila ma-improve mga kabayan para maiwasan nila yung mga problema na ganyan. Katulad po na meron nakatakas po na inmates, katulad dito sa mga pagpasok po ng mga kontrabando. Diyan ang hilig sila mag-meeting kapag mabulgar na mga kabayan. Di ba? Aminin natin. Totoo yan. Pero itong sa Katapang, dapat palitan talaga itong mga kabayan. Sana ipasok dito marami kasing bet dito kay General Eliazar makabayan. Honestly, kahit saan kayo magpunta-punta, marami dito ang gustong ipasok po si General Eliazar bilang isang Bucor chief dyan sa Bilibid makabayan. So sana mangyayari ho yan. Anyways, bago na mag-jump po sa ating next topic, isatamar natin si Roy Pahela. Nandiyan po si Lolita Ines, Emily Timaho, Teresa De La Cruz, Cardo Black Music, Army Dixon, Eufrosina, Bitch Shell, hi to Mary Omura, Erickson Miguel and family. They are watching in Hawaii. And hi to Carlia, Sensitive Beer, Redler, Judy, Trixie, Lily, Ridwan. Hi to Roger and Tatay Jack Fords of Familia Jack Fords from Ryan, New B. Isya rin po natin makabayan si Biyahe ni AJTV from South Korea, Rodolfo Rana Darambor, Erwin Sinorin, Ashen from Cyprus, Francis Kawili watching from Baguio City, and hi to Ma'am Evangeline Melbar from Carin, Misamis Occidental. Now dito tayo makabayan sa issue po dyan sa Cagayan, sa dito po kayo kay Governor Mamba, kung saan nabisto na dito kung sino po yung nagwi-withdraw makabayan, mismong empleyado rin po. So, for more details, let's watch this. Para lang makalusot kayo, bakit hindi kayo magsabi ng totoo? Withdraw ka ng withdraw, cash-advance ka ng cash-advance, hindi mo alam? Tapos dito ang lakas-lakas ng loob mo magsinungaling? Galit na galit ngayon si Congressman Geraldine dahil isang empleyado ni Gob Mamba ay nahuli na palagi di umanong nagwi-withdraw ng pera sa bangko at palagi din itong nagsisinungaling kapag tinatanong para sila ay makalusot. Kaya naman harap-harapang pinakita kay Miss Donato ang mga ebidensya na nag-unli withdraw at laging nag-cash advance ito ng pera sa bangko. Alam nyo ang tagal-tagal na nitong hearing na ito, paikot-ikot tayo. Lahat tayo Cagayano rito, tinutulungan tayo ng mga kaibigan natin, ng mga representante na ibang-ibang distrito, and yet, alam nyo, wala pa rin resulta na malinaw para sa Cagayano, para sa probinsya ng Cagayan, ang mga ginagawa natin na hearing dito. Hopefully, ngayong araw nito,
And hopefully, sa mga darating nating mga hearings, makakaroon na ng linaw. At kayo mga narandirito ngayon, ng mga department heads, nakikita nyo ba yung mga reaction nyo? Nakikita nyo ba yung mga paraan ng inyong mga pagsasagot? Para lang makalusot kayo. Bakit hindi kayo magsabi ng totoo? Patatagalin pa ba natin ito? Mr. Chairman, ang tanong ko ay kay Miss Donato. Hopefully, Miss Donato, magsabi ka ng totoo, sumagot ka ng totoo. Is Miss Donato around? Please, thank you, sir. Sino si Miss Donato rito? Pakitanggal na ng ma'am ng ano. Please proceed, ma'am. Ito ang unang tanong natin. Natandaan ko at tandang-tanda ng lahat ng Kagayano na nood that time nung sumagot ka sa tanong na ikaw, nung last hearing, unlimited ang budget mo. Tama ba? Opo. Unlimited ba talaga ang budget mo? Kasi nandirito sa akin, Hindi po. ang resulta at ibinigay ng Department of the Treasury kung sino yung mga bandit at kung sino yung hindi mga bandit. Opo, ma'am. Anong opo? Hindi po. Ikaw ba ay bandit o hindi? Yung una, bandit po ako. And then, hindi nila ako sinabihan na nag-expire na yung aking bandit. Totoo ba yan? Dapat alam mo kung kailan ka na-expire ang band mo. Withdraw ka ng withdraw, cash advance ka ng cash advance, hindi mo alam? Tapos dito ang lakas-lakas ng loob mo magsinungaling? Hindi naman po ako nagsisinungaling. Hindi ba? Hindi po, ma'am. Yung sagot mo, bandit ka, pero dito, hindi ka bandit. Yung una na pag-release ng mga ma'am, bandit ako. Pero Ano yun? I was not informed na expired na pala ang band ko. When was that? That you're banded? When was that? Nung 2021, sir. And then, ang treasury ang nagkuha na sa akin yung band ko ng 2022. Okay, ang sunod na tanong, Yes, ma'am. Miss Donato, ayon sa COA report na isinumitin ng COA Region 2 na cash advance ka ng 2 beses, April 28, 2022 at isang beses ng May 1, 2022 na nakakahalaga ng 26,996,000, 9,313 at 31,000 pesos. Paano ka nag-cash advance ng ito kung hindi ka bandit? Hindi ka pa rin in-inform na hindi ka bandit? Huwag Yes, ka ma'am. magsinungaling. Hindi, ma'am. Yun ang totoo. Hindi naman na inala ako in-inform na expired na yung akin po. So sino may problema? Dahil hindi kayo informed, sino may problema? Binigyan ka ng authority to be a special disbursement officer on that time. Expire na pala. Sinong nagbigay siya ng authority? Ang finance, sir. Finance. Sinong finance? Ang treasury kasi binigyan nila ako ng cash advance. Pinapaikot mo kami sa mga sagot mo Napagkahalatang nagsisinungaling ka Okay, last question. Kasi 30 minutes na lang tayo. Nag-cash advance ka rin nung May 1, 2022. Hindi ba holiday ito? May pasok bang land bank pag holiday? Wala. Paano ka nag-cash advance? Hindi naman na ipalit yung kung sa maalala ko, mama, Yes, doon please. sa sunod na cheque, hindi naman ipinalit ka agad, ma'am. Yun ang date na nilagay nila doon sa cheque. Di ko maintindihan. Yun. Ulitin mo yung paliwanag mo. Yung date po doon sa cheque, Sunday po yon. Yes. Oo. Hindi po pwedeng maipalit ng Sunday ang kwan. So, hindi Sunday na naipalit yung cheque na sunod na nakas advance ko po. Anyway, ma'am, head ka ng DSWD? Ng PS Province. Yeah, province. Yeah. Anong salary grade mo? Salary grade 26, sir. The same sa kay Miss Perlita. Yes, sir. Diretsong pagkatanong. Yes, sir. And I hope you answer me Yeah. truthfully
and direct din. Now, nagkas-advance ka ng 26 million, notwithstanding na wala kang bond. Now, maximum mo na bond is only what? 5 5 million. So, hindi unlimited? Hindi. Hindi. Anyway, so 26 million. Diretso pagkatanong, Yes, you have sir. the capacity to pay just in case yung No, sir. 75%? No, sir. So, nag-risk kayo, ha? Mr. Chair. Kahit lang, with the indulgence of Kong Lara, kasi ganito lang yung kasimple, ma'am. Dapat man ito Ma'am, alam mo, Sabihin mo kayo. pagkuha mo na pagkas-advance mo ng first check, which is how much? 26 million. 26 million. Pag nawala yun sa'yo, kahit hold the pin, kahit kung ano man mangyari, pananagutan mo yun. And with that amount, inamin mo na rin hindi mo kaya, ba't ka pumayag? Same as with Miss Perlita, same as with Miss Mungkad. Bakit kayo pumayag? Ma'am, because what? You're doing it for the past several years and decade. Mr. Chair. Excuse me. Mr. Chair. Anong hindi? So, anong reason? Bakit ka pumayag? With that amount? Alam mo ba yung responsibility mo, just in case, na yung 75% babayaran mo? Yeah. Yes, sir. Oh, ba't ka pumayag? Wala ka namang capacity to pay, just in case. Is this the first time? Yeah. Na nagkas-advance ka ng 26 million? Yes, sir. Previously, magkano? Wala. First time ko yun, sir. 26 million. First time mo, sabi mo, nag-expire yung bond mo. Oo, pero wala kaming mga cash advances kasi na ganun kalalaki, sir. Wala. Sa previously, hindi ka naging Hindi, sir. Swiss. Pero ang sabi niya nga, hindi daw sinabi sa kanya na expire na yung bond. Co-chair, if I may. Please proceed. Ms. Donato, who ordered you to make the cash advance? Yan, diretso na lang. Oo. Who? Meron akong memo kasi, sir, na as disbursement officer. Who gave that order nga? Governor, sir. Governor. Yeah. And it was your first time to do that? Yes, sir. To make a cash advance and make the disbursements? Although it's my responsibility kasi as head of the fund, of the agency. Why? Yun ang kwan ko din, sir. Isa sa Bakit responsibility. na-expire na? Yung responsibility mo as head of office, you said? Hindi, yun sa cash advance. Sa cash advance. Fidelity bond lang po. Okay, so you were directed by the governor to make that cash advance and to be one of the disbursing officers for 26 million. Okay. Ito pa, Mr. Chair, yung pinag-uusapan natin mula kanina is cash advance lang ng April 26 to May 9. Tatanong ko lang yung mga cash advances ng March 25 to April 25. Na-submit na ba ito? COA? Yes, Your Honor. Na-submit na? Yes, Your Honor. Yung data, Your Honor. We submitted it, Your Honor. If I may ask, magkano ang mga cash advances nung March 25 to April? Your Honor, the total amount, Your Honor, is 112,050,640 pesos, and it was cash advanced by 13 accountable officers, Your Honor. 13? Opo, Your Honor. 13, Your Honor. 13. This note, Mr. Chair, kasi hindi pa natin napag-usapan itong cash advances, no? Nagdedwell tayo dun sa last 2 minute na withdrawal nila. Meron pa. And of course, I manifested previous hearings yung mga withdrawal nila from January, no? January to 2022 to ano. And of course, kunin ko na yung pagkakataon, Mr. Chair, nandito yung mga taga Land Bank yata. But then again, I will request for the presence also of the different depository banks, if there is. Lalong-lalo na, I've been informed na ang DBP ay isang depository bank din ng
ng province at nagkaroon din sila ng withdrawal during the 45-day period. Ito, gusto kong malaman anong naging movement ng account dito considering na kinonfirm naman ni Vice Governor Melvin Boy Vargas na lahat nito ay walang kaakibat na appropriation. And of course, on what authority na naman na withdraw ito, Mr. Chair, no? Kasi iklaro lang natin habang nandito ang mga taga-land bank ngayon kung anong status nung pinapatanong natin sa kanila, no? And if ever, gusto ko din malaman, yung naibalik na sinasabi ng COA ngayon, saan pumasok ito? No? So, tignan natin, no? We can only confirm that, of course, doon saan nila nilagay yung mga perang yan. At ito, nakaalis na yung bombo, Mr. Chair. I-confirm ko sana sa BIR kung meron na i-declare na na taxes paid itong mga binayaran ng provincial government, no? So, yun, Mr. Chair, if possible po, yung sa bangko, yung cash advances po na ikaklaro lang natin. Of course, for the next hearing na lang po, I will reserve my questions for the next hearing. Thank you for that. All those individuals, persons, and agency concerned that was mentioned by Kong Lara, please prepare on the next hearing. Now, I would just like to inform everyone that I have now the medical certificate of Maria Ada Natividad, no? Pero this was June 3 to 8, 2023. He was admitted in the hospital for pain control. So, to those resource persons, nakilala si Miss Natividad, please inform her to be present in the next hearing. Mr. Chair, yes. Yung sa land bank, may question kasi kung magpe-present sila na this hearing. Klaro lang natin kung ano nang nila status nun, kung are they prepared or are they allowed or whatever it is. Land bank, please answer the query of Good afternoon, Mr. Chair and the members of the committee. As of now, we have not yet received the reply of the OGCC, but they committed to provide us reply early next week. So, OGCC committed to Land Bank to reply next week. Yes, Your Honor. So, we will give you 2 weeks. We will provide you immediately once we have the resolution. Kasi sabi mo next week. Yes. So, you should provide a week after upon receipt of that reply coming from OGC. Yes. Okay, so we'll give you 2 weeks. Yes, 2 weeks time. Thank you. Okay. Mr. Chair, Yes. if I may, to save the committee, no, na antayin pa natin sasagot, baka mamaya negative yung sagot sa next hearing. That's the reason na pinupush ko yung fraud audit. Kasi, again, ito, kung under fraud audit ito, Mr. Chair, as per banggit sa akin ng Land Bank noon, pwede na silang mag-disclose kung ano yung dapat i-disclose. So, yun Mr. Chair, yun ang pagkakaiba ng regular audit at saka sa fraud audit. Kaya ako pinupush ngayon. Anyway, Kong Lara, to cut you short, anyway, we have already directed the COA to conduct a fraud audit. Yeah, so it's not a problem anymore with Land Bank, Mr. Chair. No, And of course, no. DBB. No, of course we need to for Land Bank to present their presentation in the next hearing. But of course we don't want, kasi alam mo, yung OGCC, though I'm not a lawyer, there's several cases din na may problema din yung legal opinion ng OGCC, if you remember. If you remember the
sugar order number 3 in which may legal opinion sila na tingin namin mali-mali. That's why I hope the opinion of GCC hindi na umabot doon na pati OGCC patawag natin dito to question the legal opinion of the agency for the land bank. No? And of course, let's see what will be the legal opinion of OGCC 2 weeks after. Ma'am, thank you. Any more, Kong Lara? That's all, Mr. Chair. Thank you very much. Apo. So yan po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw mga kababayan. Kung nakaabot ka po sa portion ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear Lord, I offer gratitude for this gift of life. Grant me the courage to overcome challenges, the wisdom to make mindful choices, and the kindness to uplift others. May my actions reflect my true intentions, and may my day be filled with purpose and joy. Guide me through the journey ahead, and may I find blessings in every moment. Thank you for another day to grow and learn. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. Ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ipagpatuloy natin ang ating nasimulan ngayon. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay pararatingin natin hindi sa ating pinanggalingan, kung hindi ay papasikatin pa natin ang ating mahal na Pilipinas. Para tayo ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin at isisigaw natin sa kanilang lahat, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.